Mga kabayan, nagbubunyi ngayon ang kampo ni Vice President Inday Sara Duterte at ang kanyang mga taga-suporta, habang dismayado naman at galit na galit ang ilang senador at congressman na nagsulong ng motion para agad na umpisahan ang impeachment trial kay VP Sara Duterte. Kagabi, tila napahiya ng husto ang limang senador judges matapos bigyong maisakatuparan ang kanilang motion dahil 18 senator judges ang pumabor para ibalik sa Kamara ang Article of Impeachment laban dito kay VP Sara Duterte na naging motion na Senator Alan Peter Cayetano. Ito ay matapos na hindi magtagumpay ang motion na Senator Ronald Bato de la Rosa na ibasura ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Sa impeachment court, iginiit ni Cayetano na tutol siya sa pagbabasura sa impeachment case kay Duterte at mas mainam na i-remand o ibalik na lamang ito sa Kamara. Dalawa ang pwede nating gawin, ituloy o ibasura. Ang dismissal, ibasura. I am not proposing na ibasura. Yun nga ang pakiusap ko kay Senator Bato, and I will restate it. Yung ituloy, dalawang klaseng ituloy. Bukas, babasahin, and then i-issue yung summons. But that will not stop Senator Bato or any one of us from questioning pagbinasa ng prosecutors tomorrow. So ang aking pong amendment ay ibalik sa House at ipa-certify sa House na number 1, including the circumstances, na hindi nila violate yung Constitution in entertaining more than one impeachment complaint in 1 year. Number 2, na interesado silang ituloy ang impeachment complaint. Nauna dito naghain ng motion si Senator Bato de la Rosa para i-dismiss o ibasura ang complaint laban kay VP Sara na agad namang sinang-ayunan ni Senator Lores Bongo na kapwa numero 1 taga-suporta ng mag-amang Duterte. In the spirit of true action, therefore, allow me to end by moving. I respectfully move that in view of its constitutional infirmities and question on the jurisdiction and authority of the 20th Congress, the verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed. I just wish to give my remarks and second the motion of Senator Judge Bato de la Rosa. I agree with the motion of Senator Judge Bato. Ang gusto nating kalabasan ng paglilitis na ito ay hustisya, hindi politika. Bago pa man ang ginawang panunumpa ng mga senator judges ay nagkaroon na ng mainitang pagtatalo si Senator Bato de la Rosa at Senator Coco Pimentel. Isa rin si Senator Risa Hontiveros at Senator Amy Marcos ang nagtalo sa gitna ng sesyon sa Senado. Samantala, matapos ang naging desisyon ng Senado na ibalik sa Kamara ang naturang Article of Impeachment, naglabas naman ng sama ng loob at pagkadismaya si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel. Walang konseptong return to sender sa mga legal proceedings. Sa postal office meron, pero sa legal proceedings sa korte walang ganun. Ako ba? Kaya nga, inulit ko kanina, bakit ba namin pinipilit na dismissal, remand, return, or any other synonym na nagbibigay ng mental picture na meron kami sinasauli or binibitawan ng Senado ang impeachment case. That is the problem. Pero gustong-gusto nila eh. So sila na magpaliwanag niya sa taong bayan. Dahil sa pangyayaring ito sa Senado kagabi, agad naman na nagbigay ng pahayag at reaksyon si Atty. Harry Roque, kung saan ay sinabi niya na panalo na si VP Sara Duterte sa naging desisyon at boto ng 18 senador, bagamat hindi pa naman ito maituturing na case dismiss. Now, bakit ko sinasabi na ito ay win kay VP Sara? Well, win siya kasi may posibilidad na kapag nagbagong liderato ng Kamara de Representante at nabago ang ihip ng hangin at magkaroon ng desisyon ng Kamara na dahil wala naman talagang public support yung impeachment na yan, pwede sila magdesisyon sa ilalim ng bagong speaker ng Kamara de Representante, either na, unang-una, wag nang pagbutuhan kung ito nga ay violative ng saligang batas, in which case, hindi talaga matutuloy ang trial sa Senado, o kaya naman, pangalawa, sa 20th Congress, kung magkakaroon ng bagong speaker at magkakaroon ng bagong ihip ng hangin, magsabi sila na hindi nila itutuloy ang impeachment trial.
So kapag nangyari ito, syempre, hindi na malilitis si VP Sara, good as dismiss na yung impeachment complaint. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Dahil sa ginawang hakbang ng Senado na ibalik sa Kamara ang naturang impeachment complaint, may tsansa pa kaya na ipagpatuloy ito sa 28th Congress o tuloy na itong mabasura? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Wala ang nakikitang problema si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung tatawid sa 20th Congress ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Si PBBM ay minsan na rin naging senator judge sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Muli namang iginiit ng Malacanang na hindi makikialam si PBBM sa proseso ng impeachment trial. Obserbahan lang nito ang hakbang na gagawin ni Senate President Francis G. Escudero. Why? What is the controversy? It is very clear that it will, because there's no way that even if they start the trial now, that they will finish it before the new senators come in. So, well, again, the senators will decide. Sa halip na i-dismiss, napagpasyahan ng impeachment court na ibalik ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa House of Representatives. Ito upang hilingin sa Kamara ang patunay na hindi nila nilabagang nakasaad sa konstitusyon ang isang beses lamang kada taon na paghahain ng impeachment case. Sa mosyon na inihain ni Senator Ronald Bato de la Rosa, tinukoy nito ang 3 reklamong inihain laban kay VP Sara Duterte noong Disyembre bilang patunay ng posibleng paglabag at inihain ang mosyong i-dismiss ang kaso. Gayunpaman, iminungkahi ni Senator Alan Peter Cayetano na sa halip na i-dismiss ay ibalik muna ang kaso sa Kamara upang linawin ang issue at makakuha ng sertipikasyon. Sa botohan, 18 senador ang pumabor sa mosyon ni Cayetano na remand o ibalik ang kaso habang 5 ang tumutol. Tiniyak naman ni Senator Chis Escudero na kahit naka-adjourn ng impeachment court, magpapatuloy ang proseso gaya ng paglalabas ng summons at paghihintay ng sagot mula kay VP Duterte. Nagpahayag ng pangamba si Senator Sherwin Gatchalian sa naging desisyon ng Senado na ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gatchalian, tila uncharted territory ang naging hakbang dahil wala itong sinusunod na president. Anya mas mainam sana ako itinuloy ang paglilitis upang maging bukas at patas ang proseso kahit pa maaari na ring ma-dismiss ang kaso sa dulo. Inalmahan din si Senator Coco Pimentel ang anyay. Very disappointing na hakbang ng Senado. Giit niya, walang konsepto ng return to sender sa korte at nagbabala na posibleng mauwi ito sa legal na kaso dahil sa ambiguous na motion. Tinuligsa ng ilang mambabatas ang grupo ang naging hakbang ng Senado na umuupong impeachment court na ibalik sa House of Representatives ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kinundina ng Makabayan Bloc ang anilay unconstitutional na hakbang sa ginawa ng Senado. Ayon kay ACT Teachers Representative Franz Castro, responsibilidad ng Senado na husgahan ang kaso at hindi balik sa Kamara. Naniniwala rin si Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas at Kabataan Party List Representative Raul Manuel na ang political maneuvering ng Senado ay magre-resulta ng pagkasira ng demokrasya at galit ng taong bayan. Tinawag naman ng presidente ng Grupong Bayan na si Renato Reyes Jr. na legal gymnastics at naging galaw ng Senado. Hindi rin sang-ayon ng Grupong Tindig Pilipinas sa kasalukuyang sitwasyon ng impeachment trial at sinabing urong-sulong ang Senado at walang paninindigan ng mga ito. Samantala, nauna nang sinabi ng isa sa mga House prosecutors na si Representative Bel Zamora na labag sa konstitusyon at hindi opsyon ang return to sender o pagbalik sa Kamara ng Articles of Impeachment. Mag-align tayo.
magkano bigay sa iyo ni Sarah? Actually po, hindi kami nag-uusap ni Vice President Sarah. Hindi po lingid sa inyong kaalaman, malapit po ako sa tatay kay PRD. But I can face anyone and tell you honestly na politically neutral here. Trying to do our best for what's best for the country. And I think if all of you know the facts we do, katulad dun sa impeachment complaint, then magiging mas malalim ang inyong pagkakaintindi sa nangyayari. Ram Esperon, good evening. Belias Lifestyle. I won't react whether sinasabi niyo maganda o hindi, kasi katulad ng sinabi ko kanina, pumunta ako sa Senate, alam kong may mangyayari, alam kong may magsasalita, I did not know the whole story, ni hindi ko alam na ganito magiging role ko today. My classmate, Darwin Cañete, God bless you. Guys, Jerry, thanks for the compliment, but I wasn't actually defending the Vice President. Sa akin, simple lang. Gustong i-dismiss, hindi pa kompleto lahat ng aming facts, hindi pa nasasubmit lahat. Pero sa Senate, katulad ng sinabi ko, botohan yan. Nararamdaman ko yung nararamdaman ng ating mga kasamahan. So tingin namin yung naging desisyon na pagsauli muna sa House at pagbigay nila sa amin ng certification at saka ng dokumento na ito ba ay talagang isang impeachment na nakalagay sa ating konstitusyon o ito po ba ay pang-apat, mas lilinaw. Pangalawa, babaksak to sa 20th Congress, both yung prosecutors na galing sa House at yung sa mga senador. So kahit anong tingin nyo po, makikita nyo po, hindi na delay. So mahaba pa to, no? So wag muna kayo mag-congratulate o magalit, mag-discuss lang tayo. Banat Bay! Ang sarap pag binati ka ni Banat Bay, pero ang sakit pag inuupakan ka ni Banat Bay. Pero personal friend ko po yan. At sa mga personal friends kong vloggers or lalo sa journalist, kahit magtirahan, as long as hindi personalan, okay kaming lahat. Although never naman kami nag-disagree ng todo ni Banat Bay. Pastora Tess, good morning. Are you still awake or are you out of the country? Happy po ako nakitang grabe ang paglaki ng ministries na trust sa inyo ng Panginoon. Nakailan kwentuhan kami kanina habang nag-argue yung iba or nung nag-lounge kami, whether magkape or medyo mag-CR ng mabilis, tinatanong nga na anong options, anong nakakabuti, anong legal basis. Kasi nga hinahanap mo kung ano yung best in that situation. When there's always two choices, tama at mali, doon ka parati sa tama. Pero sometimes there's more than two choices eh. May mali, may tama, may mas tama, meron pinakatama sa sitwasyon na to, and doon yung hinahanap lahat, di ba? No? Yung sinabi ni Brother Robin kanina, di ba, tama naman yung sinabi ni Senator Pimentel na may mga bagay na hindi nakakain, pero importante like hustisya. Tama din naman sinabi na may tamang oras sa legislation. Pero tama din naman si Brother Robin na ang daming mga nakasabay kam na napakagagandang batas na para sa bansa, para sa atin, mabibinbin to pag hindi namin inasikaso tomorrow. At ito naman po yung sinasabi ni Bongo, Senator Bongo, na hinuhugot niya from yung pag-iikot sa buong bansa na, Sir, hindi nyo ata naririnig sa Manila yung daing namin kasi panay impeachment yung nasa news. What's in the news also matters. People who are starving, who are sick, who don't have hospitals, nasa dyaryo nababasa may scholarship, dun sa kanila wala. Pagka yan panay impeachment ang nakikita sa news, nagre-react din sila. At may mga linya din sila sa amin, no? Yung pag sinabing konstitusyon kasi, yun yung covenant mo with the people. So, syempre yung what the people feel, what the people want, what the people deserve, what the people know, lahat yan ay valid, di ba? Lahat yan, living ang constitution natin, hindi yung isang line lang na parang traffic sign na no left turn, tapos lahat hindi pwedeng kumaliwa. Sabi nga nung iba, yung flexibility nandyan. Hindi lahat ng rules nandyan sa rules. Pero tingin namin sa ngayon,
win-win yung nangyari. It's not the best thing that can happen, but it's, I think, a win-win. So, guys, pag-pray nyo rin yung topic kasi as I said, I'll answer some political questions as we go along. I had an interview, a couple interviews with Kuya Boy. Baka i-continue namin yan para may venue tayo for political issues. But I really want time na we're talking heart to heart na kung anong leading sa atin ng Panginoon, we discuss it, di ba? Nagkaroon na ng desisyon ng impeachment court. At gaya ninyo, alam ko, nahehelo rin ako ano ibig sabihin ng desisyon na yan. Unahin po muna natin by saying kung ano talaga yung naging desisyon. Ang naging desisyon po matapos na naging impeachment court ang Senado ay unang-una, ibalik yung impeachment complaint sa Kamara de Representante para una, magkaroon ng sertifikasyon na hindi nalabag ang saligang batas sa pag-transmit ng pang-apat na impeachment complaint sa Senado. At pangalawa, pagdating ng 20th Congress, yung intensyon ng Kamara de Representante na ituloy ang prosecution ng impeachment complaint sa Senado sa ilalim ng 20th Congress. Ang tanong, pabor beto o hindi kay Inday Sara? Well, pabor at hindi pabor. Yan ang aking kasagutan. Ang nais ko sana mangyari, at kanina naman sinabi ko yan, ay mag-convince sila sa impeachment court, mag-move for dismissal gaya ng gustong mangyari ni Senator Bato at saka ni Senator Robin. Dahil kapag na-dismiss na yan, dahil wala ng oras para litisin ng impeachment complaint na yan, hindi na po pwedeng ma-question sa Korte Suprema kasi yan ay desisyon na ng Senado sitting as an impeachment court. At sa saligang batas, at nakasaad talaga doon, na the Senate shall be the sole judge sa impeachment trial. No? So yun yung garantiya na hindi po pwedeng mabaliktad yung pagpapabasura ng ating Korte Suprema. Pero hindi yan po ang nangyari kasi hindi naman yan ang nangyari sa impeachment court hearing today. No? Ang nangyari po ay ipababalik lamang sa Kamara de Representante para sa sertifikasyon na hindi nalabag ang saligang batas doon sa prohibition ng more than one impeachment complaint sa loob ng isang taon. At pangalawa, yung kagustuhan nga ng 20th Congress na bubuin na ng ibang mga kongresista na ituloy pa rin ang impeachment trial. Now, bakit ko sinasabi na ito ay win kay VP Sara? Well, win siya kasi may posibilidad na kapag nagbagong liderato ng Kamara de Representante at nabago ang ihip ng hangin at magkaroon ng desisyon ng Kamara na dahil wala naman talagang public support yung impeachment na yan, po pwede sila magdesisyon sa ilalim ng bagong speaker ng Kamara de Representante, either na, unang-una, wag nang pagbutuhan kung ito nga ay violative ng saligang batas, in which case, hindi talaga matutuloy ang trial sa Senado, o kaya naman, pangalawa, sa 20th Congress, kung magkakaroon ng bagong speaker at magkakaroon ng bagong ihip ng hangin, magsabi sila na hindi nila itutuloy ang impeachment trial. So kapag nangyari ito, syempre, hindi na malilitis si VP Sara, good as dismiss na yung impeachment complaint. Pero bakit ko sinasabi na hindi rin to win kay Inday Sara? Kasi hindi na-dismiss ang impeachment complaint. So ngayon, mag-aantay tayo. Ano ang magiging desisyon ng current Congress dun sa issue na nakabinbing ngayon sa Korte Suprema? At ang issue naman talagang yan ay dapat ma-desisyon ng Korte Suprema. Sa akin, mabuti na rin yung pagbalik ng issue sa Kamara de Representante kasi alam ng Korte Suprema na kailangan magbigay sila ng kasagutan. Ngayon kasi, hindi gumagalaw ang Korte Suprema either way kung tama yan o mali. Kasi alam naman natin, ayaw maghimasok hanggang mga ari ng Korte Suprema kasi ang mga nagdedesisyon dyan ay merong mandato galing sa taong bayan. Ganun po kasi yun eh. Ang tawag po dyan is judicial restraint na kapag ang usapan ay usapan ng mga mihalon ng bayan, hanggat maaari, hindi makikialam ang Korte Suprema. Pero at the same time, bagamat may ganyang judicial restraint, may obligasyon din sila na kapag nalabag ang saligang batas, kinakailangan magbigay sila ng desisyon. No? Yan nga po yung sinasabi na certiorari powers ng Korte Suprema na ultimately, tanging Korte Suprema lamang ang makapagsasabi kung ang gawain ng kahit ang ahensya ng gobyerno ay labag or konforme sa saligang batas. Dahil ang trabaho ng Korte Suprema ay itaguyod yung supremacy ng ating saligang batas. Pero at the same time, siyempre, bilang supporter ni VP Sara, akala ko tutuldukan na yan. Kasi ang issue talaga, dapat bang ma-carry over yung impeachment complaint sa 19th Congress to the 20th Congress? Itong desisyon ng Korte ng Senado ngayon, hindi niya sinagot. It can go either way
desisyon ng Kamara kung itutuloy nila sa 20th Congress or desisyon ng Senado. Ang problema dyan ay pag magdesisyon ang Kamara de Representante na dapat ituloy nila sa 20th, pwede bang mag-complain ang Vice President na panibagong impeachment complaint na naman yan? Kasi yung impeachment complaint na hinain ng 19th Congress, hindi naman po pwedeng mabuhay yon sa 20th Congress. Kung titignan natin ang President ng Amerika, dahil yung trial ang pinag-uusapan na panibago. Pero kapag ang nangyari ngayon ay binigyan nila ng discretion na kung itutuloy nila o hindi sa 20th Congress. So nagkaroon na naman ng panibagong constitutional issue. Yan ba ay paglabag doon sa prohibition na multiple impeachment within 1 year? Kasi lumalabas under the 20th, paano naman nila mapapatuloy ang impeachment complaint na hinain ng 19th Congress? Bagamat ang logic ni Senator Cayetano at saka ni Senator Cheese kanina ay dahil nga bago na ang Kamara de Representante, walang kaduda-duda, ay hindi continuing body. Kasi pagdating ng June 30, bago talaga ang komposisyon ng Kamara, no? So, hindi ko lang maintindihan kung paano nila masasabi na mapapatuloy ang prosecution ng isang impeachment complaint na inaprobohan ng 19th Congress. Kinakailangan siyempre, aktuhan na naman yan ng 20th Congress. At kapag inaktuhan yan ng 20th Congress, hindi ba yan ay prohibited second impeachment complaint? Kasi hindi naman ibig sabihin yun na palibasa sinabi nila na sige ituloy yan, na po pwedeng matuloyan. Bakit? Kasi kinakailangan aktuhan na naman ng Kongreso as a whole. At ang nagdidesisyon ay ang 20th Congress, ibang Kongreso na sa 19th Congress. So, yan ang aking conclusion, no? Hindi siya complete win, hindi rin naman complete loss kay VP Sara. Again, ulitin ko, win siya kasi meanwhile, hindi magtutuloy panandalian. At matutuloy lamang yan kung unang-una, magbibigay ng sertifikasyon ng Kamara na hindi labag sa Constitution itong Articles of Impeachment, maski siya ay pang-apat na impeachment na. At pangalawang isang implikasyon dyan, nagpapahiwatig talaga sa Korte Suprema na dapat sila magdesisyon. Kasi ang Senado mismo hindi sigurado kung talagang tama ba yung pag-file ng Articles of Impeachment, bagamat siya ay pang-apat na impeachment complaint na, no? So, mensahe yan sa Korte Suprema. Ito pwedeng desisyon na ng Korte Suprema kasi nga ang issue, tama ba yung ginawa ng Kamara de Representante? Kapareho ng ginawa naming issue nung ini-impeach si Chief Justice Davide na tama ba na yung second impeachment complaint within 1 year, yan ang magiging basehan ng impeachment trial. At ang sabi nga ng Korte Suprema doon, hindi po pwede yan. Kasi matapos ma-dismiss doon sa kaso ni Davide ng Committee on Justice yung impeachment complaint, sa loob lamang ng ilang buwan ay naghain na naman ng panibago na mayroon ng sapat na lagda. At ang sabi ng Korte Suprema, yan ay bid na for being a second impeachment complaint. Pero dahil meron pang ang pagkakataon ng Kamara ay magsabi na sinicertify namin na walang nalabag sa ating saligang batas sa paghahain ng impeachment complaint, bagamat ito'y nakabase na sa pang-apat na impeachment complaint. At pangalawa, dahil hinihingi nila yung malinaw na deklarasyon sa 20th Congress na handa sila magpatuloy sa paglilitis kay Inday Sara, may posibilidad na matigil nga. Pero walang kasagutan kung tuloy o hindi hanggang hindi unang-una magdesisyon ang 19th Congress na walang nalabag sa saligang batas sa paghain ng impeachment complaint base sa pang-apat na impeachment complaint. At pangalawa, kailangan pa na magsalita ang Kongreso na 20th Congress na nais nilang ituloy. No. Pero at the same time, hindi siya win. Kasi nga, tuloy pa rin. At siyempre, habang tuloy yan, alam naman natin kung ano mangyayari in the interim, no? Gagawa na naman ang budget ang Malacanang. Ano na naman, mabubusog na naman ang mga kongresista, lalong-lalo na ng 20th Congress dahil sila na ngayon na magtatakil budget for 20th Congress. Ayan na naman, gagamitin na naman ng ayuda para makuha yung sertifikasyon na hinihingi sa 20th Congress na gusto nilang ipagpatuloy pa rin ang impeachment complaint. Talo na naman ang taong bayan dahil gaya ng nangyari ngayon na ginamit ang ayuda para makuha ang boto, ang mga pirma para maihain ng impeachment complaint sa Senado, gagamitin na naman ang pondo
ng 2026 budget para makuha na naman yung certification na nais na namang ituloy ng Kamara de Representante yung impeachment trial ni BP Sara. So by and large, bagamat hindi ito complete win, hindi complete loss kay BP Sara, talo na naman ang taong bayan. Kasi binigyan na naman ng pagkakataon ng Senado na kumita ang mga congressman. Naging importante na nila yung issue kung magpapatuloy ang impeachment trial ni BP Sara. Pero at the same time, nagbigay din naman yan ng pagkakataon para sa mga supporters ni BP Sara na sitahin ang mga congressman against doon sa pagboto na dapat ituloy ang impeachment trial. Bakit? Kasi hindi naman na mai-ignore o hindi pwedeng baliwalain ng mga congressman yung resulta ng midterm election na sinuka nga ang mga kandidato ni Marcos Jr. At alam ng mga congressman ngayon kung gaano katinding magalit ang taong bayan.